politika nga naman talaga. Ulit na naman tayo dito. Palit na naman ng Senate President. May umuugong na balita, patalsikin si Escudero. Papalit daw si Jinggoy Estrada, ang kanyang Senate Pro Tempore. Ang Senate President patalsikin. Ito na yung ngayon ang balita na dito sa napanood ko dito sa may mainstream media. So mainit na balita to ngayon ha. Ang nito, kapalit nito, kaya? Kung totoo kaya to? O sabihin na naman to, haka-haka na naman to na patalsikin si Escudero nito. Si Francis Escudero. Ito yung balita ngayon, no? Pakinggan lang natin. Tagal mag-play. Wala akong internet. Wala pang bayad eh. Wait lang. Patalastas eh. Tagal. Habang di pa nag-play. Ano kaya to, no? Kasi nakalagay dito sa UNTV, ang nakalagay dito ay pinabulaanan ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada ang usap-usapan na papalitan niya ang kasalukuyang Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero. Ayon kay Senator Estrada, hindi niya alam kung saan galing ang impormasyong ito. Lilinaw ng senador na komportable siya sa liderato ni Senator Escudero at sa tingin niya ay suportado rin ng karamihan sa mga mambabatas ang nakaupong Senate President. Sa katunayan, naipasa na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang halos lahat ng legislative agenda ng administrasyon bago pa man mag-adjourn ng Senado sa susunod na linggo. Dagdag pa na Senate Pro Tempore, hindi rin siya pabor sa pagpapalit ng Senate President dahil maaantala ang kanilang mga legislative agenda. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat na mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan ngayon. Ganun naman lagi eh. Pag may mga umuugong na mga ganyan, may mga bulong-bulungan niya sa mga nila, mga kasamahan dyan, sabihin nila, ay hindi totoo yan. Ano nangyari kay Miguel Zubiri? Bago mangyari yun, anong sinabi niya nun sa interview niya? Nag-usap pa sila nung hapon na yun, nung gabi. Na Senate President, lahat na suporta, 100% kami sa'yo. O lahat na mga ganito, dyan kami sa'yo pupunta. Pero kinabukasan, boom! Ano nangyari? Talsik siya. Sinong pumasok? Francis Escudero, pumasok. Siya na ngayon ang Senate President. O, panasipa lang. Fok, ako dito. Trono ko na to ngayon. Yung trono mo, ako na ngayon ang hari dito. Ganon ang nangyayari ngayon sa Senado. So, ganyan ang sitwasyon ngayon sa ating gobyerno. Di ko alam talaga kung ano mga mga agenda talagang ginagawa kasi palit ng Senate President sa Senado. Panahon ni Presidente Duterte, hindi ito nangyari ang palit ng Senate President. Si Tito Soto, hindi ito kapartido ni President Duterte. Ay si Soto kasi ay isang sa kapilang partido. Hindi naman siya pinatalsik doon sa mga ni Duterte. Suportado naman siya. Ito ngayon, ano nangyari nito? Kunyari, sila doon? Focus sila doon sa trabaho? Wala pa rin nangyari. Ano nangyari din kay Ano nangyari kay Mig Zubiri? Ang problema doon, may mga chismis na tungkol doon sa PI, kaya hindi masyadong sinuportahan, hindi talaga sinuportahan ng PI. Huwag niyo sabihin na yung mga nasa isip niyo yung PI, yun hindi yung People's Initiative. Yun yung panahon na yun na mainit na balita yun, viral yun. Kahit saang balita nandoon yung PI na yun. Kaya isa yun sa dahilan si Zubiri natanggal dahil di niya sinuportaan yun. Gusto kasi nitong mga sa Senado ngayon basta idiin sa kanilang sa presidente na yung chacha
Yan talaga ang numero uno ng ano dyan. Gusto nilang ilusot yan. Kasi tapos na sa Kongreso yan eh. Nasa Senado na ngayon. Ayaw pansinin ng Senado. Ngayon, ito si Francis Escudero, mula nung umupo yan, sinabi naman niya talaga niya yun, na hindi ko to priority itong yung mag-amienda ng saligang batas. Iba yung priority ko dito. Siguro nagsawa na to o nainis na to si gobyerno natin ngayon sa kapapalo. O nandyan ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Ba't di mo pa ginagalaw yung mga pinapagawa ko sa'yo? Ngayon namumuo na naman, patalsikin na naman to papatalsikin na naman to si Francis Escudero, papalit si Jinggoy Estrada. Paano kung si Jinggoy ang mag-Senate President? Agree ba kayo na si Jinggoy ang magiging Senate President? Ewan ko lang kung akong senador, kung pupwede ako na suportahan ko yan. Dapat naman talaga dyan, mga abogado, ang ilagay natin dyan sa mga sa mga ganyang posisyon. Kasi batas yan eh. Batas yan. Para gumanda nga batas natin sa atin. Kaya nga sa mga batas natin, daming butas dahil kahit sino-sino na lang iupo natin yan, kahit basta na lang natin yung mga personal interest natin, ilagay natin dyan. Kaya hindi talaga tayo masinso. Yung mga batas natin, mismo yung mga nagpapatupad ng batas, yun ang hindi tumutupad. Yan ang problema sa atin mga Pilipino ngayon. Itong gobyerno natin ngayon, ang gulo na. Parang kahit di na maintindihan eh. Di na maintindihan kung ano talagang direksyon nito. Papalit ng Senate President ang ang gulo nito. Ba't kayo magpalit ng speaker din? Malay nyo, kung magpalit kayo ng speaker doon sa House of Representatives, gaganda ang mga panukala doon, yan. Magiging smooth na yung dyan. Takbo sa Kongreso. Hindi ngayon yung puro na lang kayo hearing dyan o anong mga ginagawa nyo dyan na hindi naman yung mga budget nyo dyan, ayusin nyo na yan. Ay naman Tapos ganito, pagka pag totoo naman, tapos may mga todo dinay pa. Ewan ko ba, mga politiko, karamihan mga butbuton. Sinungaling ba? Sa amin kasi sa Bohol yan, butbuton. Bihira na ba talaga mga politikong hindi butbuton? Lalo tong presidente natin ngayon, butbut di mo dong. Ang dami mong butbut na hindi mo nagawa. Hindi mo natupad. Pinamunuan mo yung DA ng mahabang panahon, walang nagawa. Kasi gusto mo pa unlarin yung DA. Paano pa unlarin yung DA? Mga smuggle na mga gulay dyan nakarating sa Pilipinas. Ikaw nga yung DA secretary, presidente ka pa. Tapos asukal, ang mahal. Ang mahal nung panahon na yun, yung sibuyas. Ang mahal nun, yung yung inabang bawang. Imagine, nung nasa Pilipinas kami, noong Mayo, bumili kami ng isang pitsay. Pitsay, 4 na pirasong dahon. Magkano isang, 18 pesos. Halos, magkano ang isang dahon nun? 18 pesos ha, di ito gawang istorya. Bumili kami doon sa may talipapa, malapit sa amin, tinitirahan. Ay naku, pagbili ng pitsay, 4 na dahon lang. 18 daw yun. Kasi mahal ang pitsay, ma'am Sabi ng doon sa kay Miray. Mahal daw ang pitsay, kaya ganun daw ang presyo, 18. 4 na dahon lang yun bumili kami ng 2. 36. Grabe. Imagine yan. Tapos ngayon, magpalit kayo ng mga ganyan leader nyo dyan sa leader dyan sa Kongreso o kaya leader dyan sa Senado. Kaya, ikaunlad ba talaga sa bansa natin yan? Kung ikaunlad talaga ng bansa natin, bakit di nyo magawa niya na anong dapat gawin niya? Ba't di kayo magkasundo-sundo? Isa ba itong mga senador natin mga iba dyan, nagbabalingbingan na nga kayo dyan Ay mga tol, umayos kayo dyan. Uso na kayo baliktaran dyan dahil malalapit na yung eleksyon. Kasi dito ako, malakas ang dito. Malakas ang suporta dito. Malakas ang pera dito. Ngayon, mag-i-eleksyon na lang din. Magpalit na naman kayo ng Senate President. Pagdating naman ng pagkatapos ng eleksyon nito 2025, sino na namang iluklok ng President? Baka magpalit pa to ulit bago mag-eleksyon. Tingnan natin yung bola na to kung saan ang nito. Saan ang anong naaninag natin ito. Bago mag-eleksyon kaya to, mayroon na namang
mayroon na namang namumuong pagpalit ng sa Senate President. Lahat sila dyan, iikot yan, puro Senate President yan. Sigurado yan. Pagkatapos ni Mig Zubiri, pasa kay tawag dito kay Escudero, galing kay Escudero, ipasa na naman doon kay ipasa na naman dito kay ngayon, kay Jingo Estrada, pagkatapos siguro kay Jingo, kay Lito Lapid, ipasa na naman ito kay ganito. Tama, para lahat kayo dyan nagiging former Senate President. Ganun yun ng mayroon kayong record dyan, mayroon mga frame kayo dyan sa mga nyo, ding-ding. Pagdaan kayo sa hallway, makikita nyo, ay nagiging Senate President pala to. Kayo lang naman yung dyan mga Senate President. Naalala ko pa to, ang kalaban dati kasi ni Mig Zubiri, itong si Cynthia Villar. Yun ang magkalaban dapat. Kaya lang nag-giveaway to si Cynthia Villar, hindi tumuloy Tama ba yung ko? Yun ang natandaan ko Hindi na sa tumuloy. Ayoko na lang. Ipabayan natin kay kay Mig Zubiri. Sige, na lang ayusin natin yung mga committee na yan. Importante committee, akin yan. Si saan siya ngayon sa committee? Si Cynthia Villar, nasa agriculture. Palibhasa kasi, developer. Bagay siya sa posisyon niya ngayon, sa committee niya ngayon. Developer Nasa mga nasa mga develop na mga subdivision. Kaya mga sakahan ngayon, kukunin nila yon, gagawin nilang subdivision, gagawin nilang mall. Ako mismo sa Cavite ako nakatira. Ang daming mall doon, puro puro halos Villar ang mall doon, subdivision. Alam niyo man, Cavite, ang daming subdivision ng mga maliliit. Villar yan. Kaya di natin magtaka na ngayon, ikot na yung pagka-Senate President. Breaking news to kanina. Ngayon, ano na naman mangyayari ito sa sunod? Ay siya, mag-ingat na lang tayo. Okay, magdasal tayo na sana lahat sila magiging Senate President. Basbasan lagi ni Bongbong Marcos na sige, ito susunod dito Senate President. Sinadya yan para ni Bongbong Marcos, lahat kayo dyan, pangako ko sa inyo, babangon tayong Pilipino, lahat kayo dyan sa Senado, puro kayo Senate President.